Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man at sa ating YouTube channel. Miga love shoutout po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome back naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga ka-camping. So ito naman po, himayin lang po natin itong ginawang kalukuhan naman ng isang DDS vlogger. Okay? Grabe talaga po ito ang itong DDS vlogger na ito. Gumawa naman ng kalukuhan pero bistado naman. Ito yung pinaalala ko kahapon. Kasi kahapon live coverage po tayo sa IDSAS Shrine na kung saan nakiisa po tayo sa pag-celebrate ng IDSA Revolution noong 1986, ika-39 years ho kahapon. At kitang-kita ho natin kung gaano karami ang ating mga kababayan na nakipag-participate sa nasabing anibersaryo ho, mga ka-action. At sinabi ko nga ho sa live natin kahapon, baka ito naman ang mga DDS gagawa naman ng kalukuhan, baka naman aanuhin naman yung video at sasapawan naman o lalagyan naman ng audio na may sumisigaw na Duterte, Duterte. Hindi nga po tayo nagkamali. Ayan na naman. Eto naman ang ginawa ng isang DDS vlogger sa kanyang video. Okay? So, eto po mga ka-action, mga ka-campaign. Pakinggan nyo po para natin to, hindi natin to hahayaan itong mga ganitong klaseng pagko-content. Isa po itong panlilin lang sa ating mga kababayan at lalong-lalo na ho sa kanilang mga viewers na itong mga hindi alam, paniwalang-paniwala ho na ito ay mga supporters ng mga Duterte, Sus Maria Josep. Ito po, bago po tayo magpatuloy, pakinggan po muna natin itong mga ka-action. So yan po ang video, mga ka-action. Yan po ang sitwasyon kahapon sa IDSAS Shrine na kung saan maglalakad po kami papuntang People Power Monument. Okay? Pansinin nyo po ang video. Eto. Ayon. Pansin nyo, ang video may sapaw o nilagyan naman nila na sumisigaw Duterte, Duterte. Di ba? Pansin nyo? Ang totoo po, nakatutok po tayo dyan kahapon live coverage. Pero wala po akong narinig mula sa mga nag-participate sa IDSA Revolution Anniversaryo na may sumisigaw na Duterte, Duterte. Wala po akong narinig na ganyan. Okay? Ito naman ang lalaki na nasa overpass na sumisigaw ng Duterte. Pansin ko po dyan, isang beses lang po siyang sumigaw. Pero ang ginawa ng vlogger na ito, paulit-ulit na sumisigaw si Kuya. Pero alam ko isang beses lang sumigaw ng Duterte. Kasi pansinin niyo po ang video. Nagbiblink, tumatalon po ang video. Ibig sabihin, kumbaga, paulit-ulit, Duterte, 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 pero isang beses lang po sumigaw dyan ang lalaki na yan na nasa overpass na nakatayo. Pansinin niyo po ang video, ulit. 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 Bastos. Ayan po mga ka-action na pansin nyo po, isang beses lang po sumigaw ang lalaki ng Duterte. Pero sa kanyang video, ilang beses sumigaw. Parang gusto niyang palabasin na yun ang ginawa ni Kuya, paulit-ulit na sumisigaw ng Duterte, Duterte. Pero isang beses lang dahil ang nasabing video is tumatalon. Ibig sabihin, pinaulit-ulit lang ng vlogger na ito. So ito po ang kanyang masasabi. Ito, hindi ko alam kung sinong babae na to na nag-voiceover. Gago. Barumbado, mamamatay tao. Yan yung bansag sa'yo ng mga kritiko. Hindi naman kasi ikaw yung uri ng pangulo na aming nakasanayan. sapagkat ang mga kilala naming mga lider ay formal at desente kung humarap sa mga mamayan, subalit sadyang salungat ang iyong katangian
wait lang. ay hindi mo pinalagpas at minura mo ng lantaran. Maraming galit. Ayan po ang kanyang voiceover ng babae na yan nag-voiceover dyan. Alam mo, lahat ng sinabi mo, sabi mo, yan ang paniniwala ng mga kritiko. Totoo naman yan talaga. Totoo naman talaga. Oo, tama po ang voiceover mo na yan. Oo. Tapos ngayon, ano kayo? Feeling nyo, malinis ang inyong inidolo. Narinig yan ang sambayan ng Pilipino eh. Tama po yan. Ang pinagsasabi mo, ikaw na rin ang nagsabi ng totoo. At yung mga sinasabi ng kritiko, yun ay narinig nila, narinig ko. Di ba? Ngayon, ano ba talaga ang pakay dyan? Ang pakay namin dyan para i-celebrate ang anibersaryo ng ika-39 years ng EDSA Revolution. At ang mga sigawan dyan, Duterte panagutin, impeach Sara, i-convict si Sara, litisin si Sara, Marcos singilin, kasi itong EDSA Revolution is nangyari nga po sa kanyang ama na si Marcos Sr. Okay? So, alam ko na alam ni Mr. President Bongbong Marcos na hindi po ito mabubura. At alam ni Mr. President Bongbong Marcos, ito ay kasaysayan or history na taon-taon sineselebrate. Kailan ba tayo? Mula nang naupo ba si Mr. President? Pinatigil niya ba yan? Tinutulan niya ba yan? Hindi niya tinutulan yan. Hindi niya pinigilan yan. Dahil alam ko na alam din ni Mr. President, yan talaga ay kasaysayan. At sa susunod na mga henerasyon, yan po talaga ay isi-celebrate po yan taon-taon. Diba? Kaya po mga ka-action, mga kakamping, ginagawa po natin itong programa na ito para i-debunk itong mga kalokohan na ginagawa ng iilan sa mga vlogger na mga DDS. Bakit? Inggit na inggit ba kayo dito kung may gumagawa ng mga pagtitipo na sobrang dami? Alam nyo, niluloko nyo ang sarili nyo. Ang nakakaawa yung mga viewers nyo na hindi alam ang totoo at naniniwala agad sa inyo. Hindi na ba kayo naawa sa inyong panlilinlang sa inyong mga viewers? Dito, nagbasa ako sa mga comment section. Out of 1,000 na comment, negative, may positive. May nagsabi dyan, kung sino ka man na nagbo-voice over o nagsasalita, wag ka namang ganyan. Dahil pinagluloko mo ang viewers mo. Ibig sabihin ng ng negatibong comment, ibig sabihin alam niya ang totoo. Di ba? Kaya kami po ay nakikiusap. Malaking tulong niyo po sa mga viewers namin para labanan natin ang disinformation, malinformation, fake news sa pamamagitan ng pag-share nyo at huwag niyong kalimutan na i-like ang ating mga videos. Ang pag-share nyo po sa inyong mga social media ay makakatulong po yun sa ating mga kababayan para malaman ho nila ang katotohanan. Ito nga din po ang isa sa mga pukusan ng bagong Undersecretary PCO na si Atty. Claire Castro. Sana po kayo huwag mong ipagdamot. Kung kinakailangan natin na magsama-sama tayo, magtulungan tayo para labanan ang fake news, gawin na po natin alang-alang sa bansa natin. Dahil nakakalungkot man isipin na may ilan sa atin talaga ng mga kababayan natin na mahilig gumawa ng kalokohan. Diba? Hindi na po ito sila nadadala. Ang buong akala ko nga, dahil nga ang isa nilang DDS is inisyuhan ng search warrant, is itong iba na gumagawa is madadala o matatakot ng gumawa, pero hindi pa rin silang humihinto. Di ba? Pero sige lang, kalat lang kayo ng kalat. Nandito naman kami para alamin ang katotohanan at sabihin ang katotohanan kung ano ba talaga
ang totoo. O, katulad nito. Di ba? Kaya yan po, mga ka-action, mga kakampik, no? Ayan. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.